masayang kulitan at balitaktakan. Tiyak na na-miss nyo ang nakakaaliw, Nakakabaliw At walang umay na panggising sa hapon. FEU Campus R. Nagbabalik upang maghatid sa inyo ng mga usaping may kabuluhan sa ating mga kabataan. Tara na mga kapanalig! Tumutok Makinig at makisaya sa Campus R. sa himpilan ng Radio Veritas 846 Kasama ang bago ninyong kapanalig. Rona Inabe po. at Von Pigson dito sa FEU Campus R Season 4. Kaya tara na mga kapanalig! Dito sa DZRV Radio Veritas. Ito ang FEU Campus R! Ito ang FEU Campus R Season 4. Isang magandang hapon sa inyong lahat, mga kapanalig naming listeners sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Kami nga ulit ang inyong bagong makakasama dito sa FEU Campus R, ang inyong lingkod na sina Von Pigson. At ako po ang inyong kapatid, Rona Inabe. Maririnig lamang po ang FEU Campus Hour sa himpilan ng Radio Veritas 846. Tayo naman ay masusubaybayan ng ating mga kapanalig sa iba't ibang dako ng mundo via online streaming sa www.veritas846.ph. Ayan, magandang hapon Yes, sa inyo magandang mga hapon kapanalig. Ayan, so a little background lang po no sa FEU Campus Hour. Ito po ay aming ika-4 na taon Fourth na. season na po. Ayan, at kami po ni Von Pigson at Rona Inabe ang inyong pong mga host ngayon sa FEU Campus Hour Sana po Season maging 4. masaya tayo, sana po mag-enjoy tayo Oo. sa program Good vibes namin. lang, mga Good vibes lang tayo kapanalig, mga oo. kapanalig, alright? At dahil sa ilang parangal na tanggap ng FEU Campus Hour, simula po noong 2009 na umere, ang amin pong eskwelahan ay yun po yung nagiging dahilan at yung suporta po ng mga kapanalig natin, yun po yung nagtutulak sa amin at nagtutulak sa amin at nagiging dahilan para paghusayan at pagbutihan pa po namin ang mga programa na ihahandog po namin sa inyo mga kapanalig. Yes, kaya naman mga kapanalig, kayo po yung nagiging strength namin para mo pagpatuloy Yes, yung strength service talaga, namin. no? Para strength, gano'n. Para kayo sa mga po ang, kabataan. Yan. Oo, yan. Kaya naman sa bawat pagkilala na binibigay ng pamunuan ng Veritas Campus R, hindi namin ipinagsasawalang bahala ang pagkakataong ibinibigay ng Radio Veritas upang makapaghatid muli ng masaya ngunit makabuluhang talakayan para sa kabataan Yes, natin. dapat talaga makabuluhan, no? Bawat salita na lumalabas sa atin dapat Yes. informative, no? Yes, enjoy lang, di ba? Oo, puro Kailangan- trivia. Oo, trivia, puro kaalaman, Oo, gano'n. Puro kaalaman dahil para ito sa ating mga kabataan. Yes. Tama yan, mga kapanalig. Well, anyways, Kapanalig Rona, kumusta naman yung natin, yung vacation natin this past days? Vacation. Vacation talaga. Ayun, syempre, Christmas break, no? Alam mo naman kapag Christmas break at New Year's celebration, alam mo na kung ano nangyayari. Kuya Von. Alam na natin, hindi natin Lalo sa tatanungin. akin. Hindi na ako magsasalita. Hindi, napagod yung bituka ko. Pwede ba Kumbaga, nasasabihin napagod yung bituka ko? Na-exercise. Oh, hindi, nag-exercise naman parati yan eh. Okay. Araw everyday. Ngayon lang talaga sobrang pagod siya nung Christmas break, no? Kasi ang dami kong nakain at napagod yung bituka Diyos ko. ko kaka-digest. Napudpod. Ayan. Kumbaga, minu-minuto kumakain, ganon. Oy, grabe ko naman, hindi naman. Sakto lang. ganon naman talaga tayo, di ba mga Pinoy? Kapag gabi lang, kapag gabi. Ay, Kapag yung gabi. New Year's, nung Christmas Eve, talagang daming pagkain. Ako naman, kapanalig na Rona, okay naman ako kasi first time ko dito talaga Christmas sa Sa Manila. Oh. Oo. Kasi dati nung past year ko, doon talaga ako sa summer. So, doon talaga yung vacation ko. Alright. Okay. At mga kapanalig, kayo po, kamusta ang inyong naging bakasyon? Maaari nyo po yung i-share sa amin dito sa Radio Veritas. Mag-text lamang po kayo sa 0918-837-4827. Ayan, mga kapanalig. At dako tayo, Kuya Von, sa pinaka-topic ng ating episode ngayon. So, yung topic natin ngayon is about, di ba, New Year nga, di ba? So, pag-uusapan Oo. natin yung New Year's resolution ano ba yung natin. common kapag New Year, no? Kung ano ba yung dapat gawin pag may New Year's resolution tayo, yung mga tips, ganon. Yung, Mga tips, hindi, New Year's resolution talaga mismo. Yan ang Yun nga, ating, oo. tama. Okay. Alright. Alright, mga panalig, ang ating pong tema ngayon ay New Year's resolution. Alright, mga kapanalig, alam mo ba, Rona, madalas gumagawa tayo ng New Year's resolution, pero hindi natin alam kung bakit meron or paano nagsimula ang New Year's resolution.
Saan ba to galing? Ano ba nang pinagmulan nito? Di ba? Parang may ganon. Hindi natin Paano- naisip yun, di ba? Paano nagsimula? Oo, paano Alam nagsimula? mo, ayan, ito, mga kapanalig medyo ihanda natin yung ating mga utak. Information overload ito. Mm-hmm. Ayan, alam nyo ba mga kapanalig at Von, Naks. very, Okay. very, nagsimula ang paggawa ng pinaniniwalaang New Year's resolution noong, 4,000 years ago pa. Mhm. Diba? O bago yun, alam mo ba na 4,000 years ago Tagal pa na, yun? mga anong panahon yun? Dinosaur? Ganon? Hindi naman siguro. Hindi, may buhay na nun, no? May buhay na, kasi, oo. Siguro, panahon ng mga kasi dito mababanggit mamaya yung mga Babylonians. Siguro, kung nag-aral tayo, diba, world history, doon yan mga panahon nila yan. Nung high school. 4,000 years ago, nag-start na talaga yung paggawa ng New Year's resolution, diba? All these times, kala natin, ngayon lang siya nag-start. 'Di ba? Pinauso lang ngayon pero matagal na pala siyang ginagawa. At ayon sa mga historians, no, naitala ang pinaniniwala ang mga New Year's resolution sa ancient Babylonia. Babylonia. Oo, sa Right. Babylonia. Tapos? At 'di ba Kuya Von, tayo kapag tayo pinagdiriwang natin yung New Year kapag January, di ba? January 1. Oo. Pero ang mga taga-Babylonians, pinagdiriwang nila ito tuwing Marso. Oh, saan napunta yung January at February? Mamaya aalamin natin yan. At ang kadalasan nila, Okay. ang kadalasan, wag ka nangangako na ang mga Babylonians noon. Ang kadalasang pangako ng mga Babylonians sa pagbubukas ng bagong taon ay isasaoli na nila ang mga hiniram nilang gamit sa pagsasaka noong nakarang taon. Talaga? Oo. Ganun sila? Nag-aano na sila, promise, gano'n, nag-ano na sila, nangangako May na panata sila. na gano'n Oo, may talaga. panata na nagaganap. Okay, At wag okay. ka. Mga gamit sa pagsasaka. Ganun talaga, ganun siya dati. At ngayon, kakaiba na, di ba? Kakaiba na yung New Year's resolution ng mga tao ngayon. So, bale, 10 month lang yung meron sa isang taon dati. Oo, kasi ayon nga dun sa, nagbabasa. Oh. Nagbabasa. Ayan. Ayon dun sa nabasa ko sa isang website, 10 buwan lang meron sa isang taon. At kaya nga ang pagsisimula ng bagong taon noon ay nagaganap tuwing buwan ng Marso to So, March. naigdagdag yung January at February, oo, kaya naging February. 12 months. Oo. Oo. Bale, alam mo Kapanay Gro, nasa nabasa ko din sa Oh. history.com. Wow, nagbabasa rin. meron So, akong pambato sa'yo. naging palabasa tayo nung Christmas, Hindi, alam ng niyo Christmas kapanalig, break. mga kapanalig, may nabasa din ako sa history.com ng History Channel na ang pinaniniwalaang hindi naging in sync daw o hindi nagtutukma yung pag-ikot ng mga araw sa mundo. Kaya base sa kalendaryo ng unang ginamit sa panahon ng Roman Empire. Talaga? Ang Galing, talaga, Ang oo. galing mo. Bakit sa akin kanina walang ang galing mo, kuya? Wala Di ba, ako- kuya? Di ba, Kuya. Hindi ba informative yung sinabi ko kanina? Alright. Kaya nga, ito, babawi ako. Dapat may ang galing mo to, kuya. Kaya nga, noong nanungkulan bilang emperor si Julius Caesar, familiar ka ba doon? Nanungkulan Yes, siya of course. bilang emperor, ay una sa mga reformang ginawa niya ay ang pagtatama ng kalendaryo. So, dapat tayo magpasalamat mga kapanalig kay Julius Caesar sa kanyang pagtatama ng kalendaryo na isi-celebrate mo ang birthday mo ng tama. So, siya yung yung two-faced God, di ba? Yung two-faced Greek God. Tama? Yes. Ay, wait lang. Ito dagdag pa na information mga Ano meron kapanalig. Pwede mo tong i-trivia. Okay. I-status mo sa Facebook ng talagang proud na si Julius Caesar na ang gumawa sa halip na Marso ang pagbubukas ng taon, ng unang buwan sa buong taon, ginawa niya itong January 1. Okay ba yon, mga kapanalig? At hinango nga yung January sa Greek god nila na si Janus. So, siya yung sinasabi mo kanina na two-faced god. Yun nga kasi, di ba, parang alam ko may nabasa ako, parang may association silang dalawa, kaya naging January yung unang month. Si Janus nga yung sinasabi mo, yung Yes, si two-faced God. Janus. So, trivia yan mga kapanalig, si Janus. Doon hinango ang pangalang January. At si Janus ang pinaniniwalaan na God of, guardian of doors and entrances. Siya din yung beginning and ending. Kaya naman, fit na fit siya bilang simbolo ng
pagwawakas ng nakaraang taon at pagbubukas Pero alam ng mo, bagong taon. kapanalig, malungkot dito kasi hindi lahat talaga ng gumagawa ng New Year's resolution nagagawa nila ng tama, no? Yung New Year's resolution nila. Bakit nga ba, no? Bakit nga ba, no? Yan talaga yung question natin. Yeah. Bakit nga ba may mga gumagawa, pero bakit may pa rin issue ng hindi natutupad ang New Year's Pag-usapan natin yan resolution? mamaya kung ano ba talaga. Yan, mga kapanalig. Pag-usapan natin yan mamaya. Alright. So, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, mga kapanalig, no, pwede kayong sumali sa masayang talakayan namin hanggang 3:30 ng hapon. Mag-text lamang kayo sa 0918-837-4827. At nag-iwan kami ng mga katanungan sa Facebook account namin. Just log on www.facebook.com/FEU Campus R. Yung tanong, bakit nga ba madalas hindi nagagawa yung New Year's resolution? So, lago lang tayo mga kapanalig, no? At mamaya, stay tuned lang ko. Pag-uusapan natin ang iba't ibang mga bagay about sa New Year's resolution. Ito ang FEU Campus R Season 4. Love ko ang Facebook. I love Twitter. Ako, I love Veritas846.ph. Laging updated ang mga news. Pati mga favorite anchors ko, napapanood ko sa live streaming. At lahat ng mga updates ng simbahang katoliko, alam ko. Ano pang hinihintay mo? Visit www.veritas846.ph. Ang mga epektong hatid ng climate change ay isang paalaala na hindi natin tinutupad ang responsibilidad nating katiwala ng Panginoon. Alamin at pagnilayan ang 5 minutong pagsasahimpapawid sa paninindigan ng inyong kapanalig na himpilan ayon sa katuruan ng Simbahang Katolika. Veritas Editorial. Makakasama ang Pangulo ng Veritas 846, Reverend Father Anton C.D. Pascual. Veritas Editorial. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:25 ng umaga at alas 11:55 ng tanghali. Dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Andas ang tawag sa pinagpapatungan ng Poong Jesus Nazareno na ginagamit sa pagprosesyon. Ito ay hinihila ng 2 lubid na may habang 50 metro at yari sa matibay na abaka. Rastasyon ng Poong Jesus Nazareno. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mula sa kawikaan ni Solomon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.